Kung walang manual, ang mga gulong ay maaaring lagyan ng hangin habang ito ay malamig na may puwersa na A. Dagdagan ng 4 to 5 PSI sa maximum na puwersa. B. Dagdagan ng 2 to 4 PSI sa maximum na puwersa. C. Bawasan ng 4 to 6 PSI sa maximum na puwersa. Ang tamang sagot letter C. Bawasan ng 4 to 6 PSI sa maximum na puwersa. Ilang mga bumbilya ang pinapayagan sa bawat auxiliary lamp? A. 6. B. 10. C. 8. Ang tamang sagot letter A. 6. Babala ang signal na ito para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na birding ilaw. Ang tamang sagot letter B. Umiindap na pulang ilaw. Naglalakad ka sa isang intersection at nakita mo ang sinyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang naglalakad at sa trapiko sa unahan. Ang tamang sagot letter C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at sa trapiko sa unahan. Na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan ng bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ang tamang sagot letter C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan ng bahagi ng kalsada kung walang panganib. Alin sa mga nabanggit ang hindi nililimitahan ang bilis ng takbo? A. Mga driver na umiiwas mahuli. B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. C. Mga driver ng mataas na opisyal ng gobyerno. Ang tamang sagot letter B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pakanan mula sa intersection patungong one-way straight? A. Manatili sa pinakakanang lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot letter A. Manatili sa pinakakanan na lane. Habang nagmamaneho, gusto mong lumiko pakaliwa sa minor na kalsada, paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan. B. Magmabilis na lumipat. C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang tamang sagot letter C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Maaari kang magmaneho sa pathway. A. Kapag walang taong naglalakad ng malapit. B. Papasok sa isang pag-aari. C. Para maka-overtake sa mabagal na daloy ng trapiko. Ang tamang sagot letter B. Papasok sa isang pag-aari. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal pumarada. B. Bawal mag-overtake ang trailer. C. Linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Ang tamang sagot letter C. Linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Bakit may nakalagay na rumble strips sa mga kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya. B. Upang matulungan kang pumili ng tamang lane. C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Ang tamang sagot letter C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Habang nagmamaneho ay may ginagawang daan, may pansamantala na pinakamataas na limitasyon sa bilis na karatula. Ano ang gagawin mo? A. Sumunod. B. Hindi sumunod. C. Sumunod lang kapag makitid na ang daan.
Ang tamang sagot letter A, sumunod. Dumating ka sa cross na daan at gusto mong lumiko sa kaliwa at mayroon kang birding arrow na ilaw. Makakatuloy ka ba? A. Oo, makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangang daan. B. Hindi. Hindi ka makakaliko maliban na lang kung mayroon kang green left pointing arrow. C. Oo, makakaliko ka sa kaliwa ngunit kailangan mo pa ring magbigay daan sa taong naglalakad at sa trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Oo, makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangang daan. Ang pangunahing layunin ng pagtingin sa harapan habang nagmamaneho ay A. Upang tingnan kung may mga traffic enforcers. B. Upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. C. Upang tingnan kung may mga aksidente. Ang tamang sagot, letter B, upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. Paano mo itinatapon ang langis ng makina ng motorsiklo na gamit na? A. Ito ay itinatapon ng maayos sa pamamagitan ng pagbuhos nito sa sahig. B. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. C. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng paglagay nito sa iyong basurahan. Ang tamang sagot, letter B. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. Sa gabi, may nakita kang taong naglalakad na nakasuot na nagre-reflection na damit at may dalang matingkad na pulang ilaw. Ano ang ibig sabihin nito? A. Papalapit ka sa accident black spot. B. Papalapit ka sa ginagawang kalsada. C. Papalapit ka sa organisadong paglalakad. Ang tamang sagot, letter C. Papalapit ka sa organisadong paglalakad. Bilang isang driver, ikaw ay higit na makakadulot ng pinsala sa kapaligiran sa pamamagitan ng A. Pagpapatakbo ng matulin. B. Pumili ng sasakyan na matipid sa gasolina. C. Regular na pagpapatingin at pagpapamaintena ng iyong sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Pagpapatakbo ng matulin. Kapag ang paglabag sa Republic Act No. 10666 sa Safety Children Aboard Motorcycle ay nagresulta sa kamatayan o pinsala, ano ang ipapataw na parusa sa motorcycle rider or operator nito? A. 1 taon na pagkakakulong na walang ibibigay na pagkiling ayon sa Reverse Penal Code 1. B. 6 na buwang pagkakakulong. C. 5 buwan na pagkakakulong. Ang tamang sagot, letter A. 1 taon na pagkakakulong na walang ibibigay na pagkiling ayon sa Reverse Penal Code 1. Ayon sa Republic Act 4136, anong bahagi ng sasakyan ang ipinagbabawal na putulin o tanggalin? A. Kable ng preno. B. Accelerator cable. C. Muffler. Ang tamang sagot, letter C. Muffler. Maaari ka bang manatili sa loob ng intersection? A. Kung ang ilaw pantrapiko ay kulay pula. B. Kung ikaw ay nakatigil. C. Hindi maaari. Ang intersection ay nararapat na maluwag sa lahat ng oras. Ang tamang sagot, letter C. Hindi maaari. Ang intersection ay nararapat na maluwag sa lahat ng oras. Lumapit ka sa isang intersection na may isang hanay na mga signal ng trapiko. Ang mga signal ay blanko. Ano ang dapat mong gawin? A. Ituring ang mga interseksyon na mayroon pa ring palatandaan ng stop sa lahat ng direksyon. B. Huminto sa interseksyon na parang mayroon kang isang pulang ilaw. C. Pabagalin at maghanda upang magbigay daan sa anumang trapiko sa unahan. Ang tamang sagot, letter A. Ituring ang mga interseksyon na mayroon pa ring mga palatandaan ng stop sa lahat ng direksyon. Paano mo maiiwasan ang maaksayang paggamit ng gasolina? A. Punuin ng gasolina ang saddle at top box. B. Bihira lamang na patingnan ang kondisyon ng sasakyan. C.
napapatingnan ng wasto at napapanatili ang kondisyon ng sasakyan. Ang tamang sagot letter C, napapatingnan ng wasto at napapanatili ang kondisyon ng sasakyan. Hindi maaaring pumarada o huminto ang driver sa tabi ng kalsada na may nakasulat na stop kung ito ay sakop ng A. 3 metro, B. 5 metro, C. 6 na metro. Ang tamang sagot letter C, 6 na metro. Ang yellow box pavement marking ay pinipinta sa loob ng intersection na walang sasakyan ang A. Pinahihintulutang dumaan, B. Pinahihintulutang bumusina, C. Pinahihintulutang huminto. Ang tamang sagot letter C, pinahihintulutang huminto. Ano ang pinakamainam na paraan sa pagbibigay ng karapatang dumaan? A. Pagbibigay ng daan, B. Pagpapabilis ng pag-andar, C. Ang anumang dumating ang unang pagbigyan. Ang tamang sagot letter A, pagbibigay ng daan. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay iniimbitahan sa hapunan at alam mong ikaw ay magmamaneho pa uwi? A. Kumain ng mainit na pagkain at uminom ng alak, B. Iwasang paghalu-haluin ang mga alak na iinumin, C. Huwag uminom ng anumang alak. Ang tamang sagot letter C, huwag uminom ng anumang alak. Kailan mo dapat tingnan ang level ng langis ng makina ng sasakyan? A. Kapag mainit ang makina, B. Kapag umaandar ang makina, C. Kapag malamig na ang makina. Ang tamang sagot letter C, kapag malamig na ang makina. Kung ikaw ay nasa ilalim ng impluwensya ng inuming nakakalasing habang nagmamaneho, malamang na ikaw ay A. Makakapagdesisyon ng mahusay, B. Makakapag-isip ng mas mahusay, C. Mabagal ang reaksyon. Ang tamang sagot letter C, mabagal ang reaksyon. Ano ang isinasaad sa batas na dapat mong sundin kapag papalapit sa isang intersection na may isang stop sign? A. Magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga sasakyang papalapit mula kaliwa hanggang kanan. B. Itigil at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. C. Pabagalin ang sasakyan at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. Ang tamang sagot letter B. Itigil at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng traffic light? A. Pula birdie, dilaw birdie, birdie pula. B. Pula birdie, dilaw pula, pula dilaw. C. Pula birdie, dilaw pula, birdie dilaw. Ang tamang sagot letter C. Pula birdie, dilaw pula, birdie dilaw. Mas delikado na lumiko sa kaliwa kesa lumiko sa kanan dahil A. Ang kalsada ay may mas madaming linya, B. Mas mabilis ang mga sasakyan mula sa kaliwa, C. Kailangan mong maging maingat sa mga sasakyang galing sa kaliwa o kanan na parte ng daan. Ang tamang sagot letter B, mas mabilis ang sasakyan mula sa kaliwa. Ikaw ba ay pwedeng lumiko pa kanan sa isang pulang signal? A. Oo, ito ay isang protektado na pagliko, kaya magkakaroon ka ng tamang daan. B. Oo, magagawa mo lamang pagkatapos na huminto at magbigay daan sa trapiko. C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang sinyas na gawin ito. Ang tamang sagot letter C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang sinyas na gawin ito. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng nakasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isa pang sasakyan? A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. B. Bumusina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight.
Ang tamang sagot letter A, maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. Paano ka dapat pumarada sa tabi ng sasakyan na may ganitong sticker? A. Pumarada nang nakasampa ang dalawang gulong sa bangketa. B. Pumarada malapit sa kabilang gilid ng sasakyan. C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Ang tamang sagot letter C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Kung may nakita kang bola mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Bumusina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot letter B. Bagalan ang takbo. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang sulong solid na dilaw na linya? A. Pumunta sa isang driveway kung ligtas na gawin ito. B. Upang dumaan sa highway. C. Upang dumaan sa isang U-turn na highway. Ang tamang sagot letter A. Pumunta sa isang driveway kung ligtas na gawin ito. Bilang kapalit ng pulang bandera, ano ang kinakailangan sa gabi para ipakita ang mga karga na lumampas sa haba ng sasakyan? A. Puting ilaw. B. Pulang ilaw. C. Wala. Ang tamang sagot letter A. Puting ilaw. Alin sa mga sumusunod na aksesory ang pinag-uutos na may panatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot letter C. Lahat ng nabanggit. Habang lumilipat ng lane, kailangan mong suminyas, suriin, tingnan ang iyong rear side view mirror at A. Pailawin ang headlight ng sasakyan. B. Tingnan ang paparating na mga sasakyan. C. Bumusina. Ang tamang sagot letter B. Tingnan ang paparating na mga sasakyan. Sa gabi, kapag papalapit sa isang kurbada o interseksyon na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga nakasalubong na sasakyan ang sasakyan mo. B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga nakasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o interseksyon. C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga kasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot letter B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o interseksyon. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa sinyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na parada. B. Pagsakay o pagbaba. C. Beating the red light. Ang tamang sagot letter C. Beating the red light. Kailan pwedeng gamitin ang unang lane pinakakaliwa ng 3-lane expressway? A. Kapag mabagal ang takbo kaysa itinakdang bilis at walang ibang sasakyan sa paligid. B. Kapag tumatakbo ng higit sa mabilis kaysa itinakdang bilis. C. Kapag nag-o-overtake. Ang tamang sagot letter C. Kapag nag-o-overtake. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay kahilera ng kalsada. B. Patungo sa gilid ng kalsada. C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot letter B. Patungo sa gilid ng kalsada. Alin ang maaring makapagpawala sa konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Paggamit ng panlinis ng iyong windscreen. B. Pagtingin sa mapa ng daan, pakikinig ng malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot letter B. Pagtingin sa mapa ng daan,
pakikinig ng malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. Paano ka dapat tumingin sa side mirror at rear view mirror habang nagmamaneho? A. Tumingin ng matagal sa iyong salamin. B. Mabilis na pagsulyap. C. Hindi bababa sa isang beses kada minuto. Ang tamang sagot, letter B, mabilis na pagsulyap. Ano ang gagawin mo kapag nagreseta ang iyong doktor ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway. B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama. C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot, letter C, huwag magmaneho. Kapag nakakita ka ng nakahintong sasakyan sa gilid ng kalsada, ano ang gagawin mo? A. Bumusina nang malaman nila na ikaw ay dadaan. B. Huminto at awayin ang driver. C. Bagalan ang takbo at mag-ingat. Ang tamang sagot, letter C, bagalan ang takbo at mag-ingat. Kailan ka dapat ganap na huminto? A. Kapag dilaw na traffic light ay kumikislap-kislap. B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. C. Kapag nasa intersection. Ang tamang sagot, letter B, kapag nakailaw na ang pulang traffic light. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pakanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pakaliwa lamang. Ang tamang sagot, letter A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Ang speedometer ay para sa bilis, samantalang ang odometer ay para sa A. Revolusyon kada minuto. B. Layo ng nilakbay. C. Temperatura. Ang tamang sagot, letter B, layo ng nilakbay. Kapag ang motorista ay nag-flash ng kanyang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito, A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo. B. Na may isang radar speed trap sa unahan. C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Ang tamang sagot, letter C, na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Ang sasakyan mo ay may handheld na telepono. Para magamit ito, ano ang iyong dapat gawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat. B. Bagalan ang iyong takbo. C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot, letter C, huminto muna saka ito gamitin. Ang karamihang linya sa paglalakbay sa parehong direksyon ay naghahati sa anong kulay na linya sa daan? A. Orange. B. Pula. C. Puti. Ang tamang sagot, letter C, puti. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A. Motorist lamang. B. Mga taong dumadaan lamang. C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C, lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang sign na ito ay laging nangangahulugan na stop o hinto. A. Pentagon. B. Octagon. C. Hexagon. Ang tamang sagot, letter B, octagon. Nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw. Kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede kang magpatuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at wala ng mga bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot, letter C, hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Nagmamaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko.
B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot, letter A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sakayan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot, letter C. Babala ng pagtigil. Magpapatuloy ka ba sa mabilis mong takbo kung sa likuran mo ay may sasakyang pang-emergency na sumisirena at kumikislap ang ilaw kahit na may isa pang bukas na lane? A. Oo, para hindi ka makabala. B. Hindi. Dapat magmaneho ng mabagal. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot, letter B. Hindi. Dapat magmaneho ng mabagal. Ano ang may papayo mo sa driver na nakainom ng konti sa party? A. Uminom ng matapang na kape at pagkatapos magmaneho pa uwi. B. Magpahinga at huwag magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at maingat pa uwi. Ang tamang sagot, letter B. Magpahinga at huwag magmaneho. Sino ang particular na hindi kasama sa Republic Act No. 10666? A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. B. Batang kailangang pumunta sa paaralan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. Upang makatulong sa pagbawas ng polusyon sa hangin, ano ang dapat mong gawin sa iyong preno? A. Pumreno ng maayos. B. Pumreno ng madalas. C. Pumreno ng biglaan. Ang tamang sagot, letter A. Pumreno ng maayos. Sa mga rotonda, alin sa mga sumusunod na mga sasakyan ang mayroong right of way? A. Ang sasakyan na nakaharap sa berdeng ilaw. B. Mga sasakyan na papasok pa lamang. C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Ang tamang sagot, letter C. Mga sasakyan na nasa rotonda.